Hello everyone! I'm Engineer Glaren Villapana, one of the senior coaches ng Royal Empress International Success Pro. And now, pag-uusapan natin ang series of trainings na kailangan mong ma-acquire sa ginagawa nating negosyo. And sobrang excited ako i-share sa inyo ang first series ng trainings which is skills, na isa sa pinaka-importanting skills na kailangan nyo matutunan. Actually, because of this kind of training, dito ko na-achieve yung first car, first million, and naging international top earner ng ating company. And buti na lang, meron tayong Winners Academy dahil dito ko natutunan lahat ng skills na kailangan sa negosyo natin. Napakahalaga ng skills sa kahit anong aspeto ng buhay. Like for example, kung meron kang kakilala na marunong magluto, meron ding mas magaling magluto. So, ibig sabihin, tawag po doon ay skills. For example, another example, kung magaling kang mag-basketball, merong iba sa pang-barangayan lang. Meron ding iba pinapadala sa larong pambansa. At iba naman, yung mga talagang naglalaro, like for example, PBA and NBA. So, tawag po doon is skills. So, ibig sabihin, lahat ng skills po ay natututunan. At ang una at importanteng skills na kailangan mong ma-acquire is setting your prospect list. In any business, kailangan alam mo saan manggagaling yung client mo, customer, or possible prospect to your business. Sample, Louis Vuitton and Rolex. Sa Louis Vuitton, actually, napaka-expensive na mga product nila. Pero bago po nagawa yung product nila, meron na silang mga target prospect na kung saan na yung bibili sa mga product nila. Katulad din sa business natin. So, ibig sabihin, may mga right market na din tayo. First, kailangan meron kang prospect list notebook. So, when you say prospect list notebook, syempre notebook, wag po natin ilagay sa basta cellphone lang or kaya nasa isip lang natin. Kasi syempre, yan po yung magiging listahan po ng ating mga prospect list, di ba? Ng ating mga prospect. So, kailangan naka-take down notes po siya. Lalo na, syempre, naintindihan ko po, marami po sa atin dito as part-timer, di ba? Syempre, may mga iba't iba po tayong mga trabaho. Meron pa tayo, di ba? Yung mga, lalo na, for example, kung ikaw po as empleyado ka pa, di ba? So, ibig sabihin, in everyday po, marami pa tayong mga priorities. So, kailangan po, nakalista po lahat ng ating mga prospect list, yung ating mga kakausapin. So, very important na meron po tayong record book, di ba? Actually po, kami, no, nire-required po talaga kami na meron pong record book, yung tipong katulad ng mga sa security guard, di ba, na makapal po ng mga notebook. So, yun po yung mga nire-required sa amin kasi syempre, that is for 1 year. So, sa dami po ng mga kakilala po natin, di ba, so, mas maganda isusulat po natin sila kasi pag hindi po nakasulat yan, possible, makakalimutan din po natin. So, tawag po noon namin is the master prospect list. So, sa master prospect list po, dyan po muna isusulat mo lahat. So, wag mo munang iisipin kung ito ba sasali, ito ba may pera o wala, di ba? So, kailangan isulat mo po muna. As long as lahat po yan, lahat po ng kaya mong isipin, di ba, isusulat mo po muna yan. So, lahat po ng prospect mo, ang dapat mong gawin is isusulat mo po to your master prospect list. Okay, so next. Yan. So, syempre, saan po ba manggagaling yung mga prospect po natin? So, unang-una, syempre, sa ating mga case system. So, what is case system? Yan is yung ating mga kakilala, kaibigan, di ba, kaklase mo dati ng elementary, ng high school, ng college, katrabaho mo, kapitbahay mo, basta lahat po ng may case system mo, di ba, isusulat mo po yan. Kasi, syempre, may mga times po, no, ay, minsan naalala lang natin, di ba, ay, si ganito, si ganyan. Pero, pagka once po nakasulat po yan, very organized po. At the same time, talagang maalala mo lahat, 'di ba? Kumbaga talagang makakausap natin sila kasi syempre lahat po ng mga kakausapin mo is nandun sa notebook. So sabi ko nga, wag mo muna piliin, 'di ba? Baka isipin mo ay ito negative to sa ganito. Ay ito wala tong pera, 'di ba? So wala ka munang iisipin, wala ka munang pipiliin sa kanila. Isusulat mo muna lahat ng case system mo. So mas maganda po simulan mo muna sa iyong kamag-anak, 'di ba? Kaya kapamilya mo, 'di ba? Magulang mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, alam mo yun, mga ka-relatives mo, di ba, kapatid mo. So, ibig sabihin, lahat po yan is prospect. Okay? So, syempre, mas maganda, di ba, yung mga kakaibigan mo din dati, di ba? So, isusulat mo din lahat yan.
Tama? So, mas maganda yung notebook na yon talagang nakakategorize. Tama? So, syempre, ilalagay din natin doon yung name nila, di ba, background nila, at the same time, kung ano na yung mga pinagkakabalahan. Syempre, mas maganda, meron din tayong mga contact numbers. Tama po ba? Kasi pagka once po, nakasulat po lahat yan, mas mabilis po natin silang ma-approach kung ano po yung mga dapat po natin i-approach, di ba, kung paano po natin sila ma-invite to our business. So, very important po talaga na nililista po natin ng ating mga kilala. So, mas unahin po natin, ulitin ko po, unahin po muna natin yung ating mga key system. Bago ka po pumunta dun sa mga kakilala, mga nakausap mo lang sa Facebook or bagong friend mo lang sa Facebook, kaya importante po, isa-isahin mo po. Ako po, I'm pretty sure, baka iniisip mo ngayon, ay wala ka nang ma-prospect kasi syempre, 'di ba? Isipin mo wala na sumasali dito, 'di ba? Or kaya parang wala namang nag-i-inquire sa'yo. Actually, sobrang dami po yan. Hindi pa lang po natin na isa-isa. Kaya very important po na pag gumagawa ka ng prospect list, hawak mo po yung cellphone mo, nandun po yung sa contacts mo. It's either your contact number, at the same time, mga friend mo sa Facebook. Kami po before, sa mga yearbook, talagang iniisa-isa pa namin yan. Diba? Uso pa po dati, may yearbook, no? So, kung ikaw po, no, talagang andun yung mga listahan. May iba nga po, master list, diba? Sa mga barangays. So, kung ikaw talagang talagang mong gigil ka na alam mo, dumami yung prospect mo, lahat ng bagay talaga gagawin mo. 'Di ba? Para dumami po yung iyong prospect. So, unahin po muna natin yung ating mga key system. Kasi bakit po? For example, hindi mo inuna yung mga key system mo, lalo na, for example, yung mag-anak mo. Imagine mo, katabi sa loob lang ng bahay ninyo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, 'di ba? Anak mo, tapos ito ang mangyayari, what if? 'Di ba? Dahil hindi mo sila inuna, hindi mo sila inuna na i-share ng opportunity or ng business natin. What if meron sa kanilang nag-share? 'Di ba? So baka magulat ka na lang, 'di ba? Baka magulat ka na lang na invite na pala ng ibang grupo or ng ibang company, 'di ba? So sobrang sayang naman. Imaginein mo, pwede naman pala, 'di ba, kasama mo lang sa bahay, nakakwentuhan mo lang, is isa na sa magiging prospect mo. So as long as, 'di ba, kausap mo 'yan, 'di ba, talagang alam mo 'yon, nakakwentuhan mo, 'di ba, kamag-anak mo na sa part ng system mo, is one of our prospect din 'yan. Okay? So now, in our prospect list, syempre nalista mo na lahat po ng iyong mga kakilala, tama, sa case system mo. Now, ano yung next natin gagawin? Syempre, mas maganda, unahin mo muna yung mga right market. Maganda, meron kang separate notebook with your right market. Kasi bakit? Sila yung mga tao na capable, 'di ba, na maging part ng business natin. So, ibig sabihin, 'di ba, hindi nila problema, 'di ba, na mag-join or maging part or bumili po ng product package po natin. So, that's why meron po tayo another notebook, 'di ba, for our right market. So, ano ba yung mga right market natin? Ako for sure, sa mga case system mo, sa mga kakilala mo, madami diyang mga right market, 'di ba? So, baka nahihiya ka lang na i-approach sila, so mas maganda isulat mo muna. 'Di ba? Kasi bakit? Meron mamaya later on, ituturo din po namin, 'di ba? In our next training, ituturo din po natin kung paano natin sila na makakausap, paano natin sila i-approach. So, syempre, ano ba yung mga kind of right market, 'di ba, na pagbabasihan natin kung ito ba ay capable na maging part ng business natin. Number one, syempre, yung mga government employee natin. So, ikaw ba ay may makakilala na mga police, army, navy, BFP, 'di ba, mga Bureau of Corrections, at the same time, mga Coast Guard. So, as long as nasa government employee yan, so pwedeng-pwede sila in our right market. Second, yung ating mga OFW, 'di ba, yung ating mga kung may kakilala ka na mga OFW nagtatrabaho po sa iba't ibang bansa, lahat po yan sila gusto po nila ng another source of income. So, ibig sabihin, yung mga tao na yan is one of our right market. Third, syempre, mga negosyante. So, mayroon ka bang kakilala na mga business owners? Like, for example, yung mga may-ari po sa palengke, pwede po yan. Kasi bakit? Sila po yung mga tao na mas mabilis po kausapin. Okay? Syempre, yung mga may-ari ng mga sari-sari store, diba? At the same time, mga big company. So, lahat po na business owner na kakilala mo, as long as nagne-negosyo yan, or kahit po online, diba? Basta business po ginagawa nila, they are also part of the right market. So, sa mga negosyante, napakasarap po nilang kausap. Bakit? Diba? Ang tatanong lang sa iyo niyan, syempre, magkano puhunan at magkano kitaan. So, ibig sabihin, they are very capable, diba, na gawin yung business natin. And syempre, yung mga negosyante na yan, they are also, alam mo yun, open-minded sila when it comes to businesses.
Kasi sila po yung mga tao na gusto pa na maraming negosyo na ginagawa. Tama? So, syempre, number 4, yung ating mga medical workers. Kung ikaw ay makilalang doktor, nurses, 'di ba, or medical workers. So, they are also part of our right market. So, ang gagawin po natin, ililista mo po yun sila. Okay? So, government employee, business owners, OFW, at the same time, medical workers. And also, mga professionals, 'di ba? Like, for example, engineers, lawyer, nurses, or other mga professionals, 'di ba, na meron tayo. So, they are also capable. Kasi bakit? Yung mga tao na yan, sila po yung mga capable, syempre, dahil nga, in regards to finances, kaya po nila, 'di ba, na makapagbili ulit, na makapagbili ng ating mga product package natin or maging part ng business. So, ibig sabihin, ang gagawin po natin, ililista mo lang yan sila. Okay? Siyempre, meron din po yung ating mga politicians, 'di ba? So, pwede mo din yan sila. So, sulat mo lahat kung ikaw makakilala, barangay captain, 'di ba? Konsyal ng barangays po ninyo, councilor, 'di ba? Or kaya mas mga matataas na tao. So, wag ka pong matakot, wag ka may ilista mo lang yan. Kasi bakit po? Siyempre, bagi excited ka kasi sa ating next training, ituturo po yon. So, all you need to do right now, isusulat mo muna lahat yon. Okay, wag ka muna mag-isip, ay, baka mayaman na to. Aba, hindi na to kailangan. Tandaan niyo po, lahat ng tao, wala pong ayaw na magkaroon ng another source of income. Lahat ng tao gusto po magkaroon pa, 'di ba, ng dagdag pagkakitaan. Okay? So next natin. Syempre, 'di ba, meron tayong tinatawag dito naman. Okay? So that is money, authority, and needs. So dito mas maganda naka-separate din po. 'Di ba, for example, doon po sa mga right market mo. Syempre, nandun po yung money, authority, and needs. Unahin po muna natin yung sa money, 'di ba? Like, for example, mga negosyante, government employees. Sa authority naman po natin, yan po yung mga tao na kahit hindi pa sila masyadong capable, hindi sila open-minded sa business, pero they have their authorities. Like, for example, president ng club, di ba? President ng isang organization. So, pwede po sila. So, yun yung dalawa po na yan. Okay? Yan po yung mga una po nating tatargetin. Sa akin po, sa needs naman, okay po yan. Pero mas maganda, 'di ba, muna natin sila, set aside muna natin sila, 'di ba, unahin muna natin yung money and authority. Kasi syempre, kung gusto mo talaga mabilisan, 'di ba, na kumita ka dito, unahin mo muna yung mga capable market po natin. Kasi sa needs, okay po yun, share the business, 'di ba? Pero sila po yung mga tao na gagawa pa ng paraan, 'di ba? Yung po yung mga tao na syempre, financially pa sila na problema pa nila yung financial. Tama, pero syempre, we need to share the opportunity para matulungan din sila. Pero sa akin po, mas maganda, unahin po muna natin, kung baka priority po muna natin, yung ating mga right market from money and the authority. Okay, so next. Ayan, syempre, pagka once po, gumagawa ka ng prospect list and meron ka na, 'di ba, na alam mo na kung sino yung nasa money mo, nasa authority mo. So, very important po, kunin mo yung mga information nila. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, 'di ba, hindi po lahat ng pagkakataon naaalala natin. 'Di ba? Yung ating mga kakausapin. Tama? So, hindi po pwede, ay, ngayong araw na to, si ganito, si ganyan. Bakit po kinabukasan, for sure, makakalimutan na yan. So, ano yung mga information na kailangan natin? Syempre, number 1, get their names, Facebook account. Ayan, 'di ba? So, kaya hindi po, kasi syempre, may iba po, ito yung pangalan nila, iba po yung pangalan sa Facebook account. Pangalawa, their background. Para alam mo kung anong kategory siya. Sa money ba siya? Sa authority ba siya? Or sa needs ba siya? Pang-apat, syempre, location kung taga saan. Kasi syempre, for example, in Manila, kung alam mong malapit lang yan, 'di ba? So pwede mo siya puntahan, 'di ba? Or pwede mo papuntahin in our office, 'di ba? So kung malayo naman yan, at least alam mo na pwede natin siya presentan through video call or through the video, 'di ba? So ibig sabihin, importante po na alam din po natin kung taga saan siya. Okay, next, syempre, cellphone number. 'Di ba? So wag po tayong umasa lang sa Messenger kasi minsan po may mga areas, 'di ba, na walang signal. Okay, so kaya very important, kung kaya mo pong hingin yung kanyang cellphone number, mas maganda. Para the same time, pwede mo siyang tawagan na lang. 'Di ba? Kung meron, alam mo, kung kakamustahin mo siya or i-message mo siya kasi nga meron ka ng cellphone number niya. So that are the important information na kailangan mong makuha sa iyong prospect. Okay? Now, syempre, 'di ba? Alam ko very excited ka, 'di ba, na talagang alamin kung paano sila prospect. So, syempre, dahil nga po, no, ito for your case system. Tama, may makakilala ka, 'di ba? Talagang yung makakilala mo, mabilis mo lang masulat 'yan. Now,
Kung once sabihin natin, Coach, paano yan? Pag naubos na yung mga kakilala ko, diba, na-message ko na lahat. So, meron din tayong tinatawag sa social media. So, dyan po natin magagamit yung ating Facebook account. Okay, now, paano po tayo magkakaroon ng prospect in our Facebook? So, dyan po natin ipapasok yung mga tinatawag po natin na mga online platform natin. So, number 1, diba, kailangan po yung Facebook account po natin. Siyempre, talagang maayos, 'di ba? Very, alam mo yung very attractive yung Facebook natin. Simulan po natin in your profile. So kung ikaw nagnenegosyo ka na, syempre mas maganda po your profile picture is talagang very, alam mo yon, presentable. So wag po tayo mag-picture no na may hawak kang alak, may hawak kang sigarilyo, nakasando ka lang, 'di ba? Or nakabikini ka lang, 'di ba? Kasi bakit po? We portray as a business, 'di ba? We portray as a businessman and a businesswoman. So mas maganda po, presentable. Okay? At the same time, sa pagpili din po ng picture, mas maganda quality. 'Di ba? Yung hindi ka blurred, hindi po malayo yung picture mo, 'di ba? Hindi yung nakikita lang background, ikaw parang alam mo 'yon, parang langgam ka na lang doon, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba? Lahat ng tao po, yung unang titingnan is yung profile picture kung sino ka. Okay, lalo na po ngayon, no, talagang very, alam mo yun, rampant, 'di ba? May mga may mga alam mo yun, may mga ibang gumagawa ng mga fake account. So very important po sa profile picture pa lang po natin. Alam mo yun, talagang magtitiwala na sila. Okay, second, syempre, sa ating mga posting or branding. Okay, so lagi po natin tatandaan, 80% is the lifestyle or branding po, 20% lang po is about our business. Okay, so now, bakit importante po na nagpo-posting tayo? Syempre, that is to call attention sa mga friends po natin sa Facebook. Okay, like for example, kung maganda po branding mo, maganda po lifestyle mo, diyan sila magkaka-create ng curiosity. Ano bang ginagawa mo in your business? Or sa pang-araw-araw na ginagawa mo sa buhay mo. Tama? Kasi for example po, kung puro ka business, for example, no, may mga online platform tayo, kung puro po business lang yung ipopost mo doon, lahat ng tao po, kumbaga yung tinatawag natin na mauumay sila, ay business naman to. Tama? And ang tao po, people buy you before the business. Okay? So, titingnan ka muna nila. Ano ba nangyayari sa buhay mo? Ano na bang buhay mo ngayon? Maganda ba nangyayari sa'yo or hindi? Okay? So, through posting din po, very importante po yan. So, kailangan ayusin din po natin. Now, in lifestyle or branding, wag na wag po tayo magpo-post. Take note po, wag na wag po tayo magpo-post ng mga negative. Ano po yung negative? Yung nag-aaway kayo ng mga jowa mo, di ba? Pinost mo sa Facebook, yung mga nag-away ka ng asawa mo, di ba? So, wag po natin gawing barangay, di ba? Yung ating Facebook account, di ba? Kung meron nang utang sa'yo, hindi nagbayad sa'yo, wag mo po ipopost doon. Kasi bakit po? Very siya, kumbaga negative siya tingnan, di ba? In our business part, tama? So, syempre, wala pong negosyo, di ba, na magpo-post ka ng pangit about your business. So, kailangan po, lahat po doon positive, di ba? Lahat po doon talagang, alam mo yun, to encourage everyone, di ba, na, alam mo yun, na maganda nangyayari sa buhay mo. Tama? So, puro maganda lang po yung ipopost po natin sa ating Facebook. Okay? So, next, syempre, 'di ba? Very important din, 'di ba, yung ating adding friends, 'di ba? So, syempre nagpo-post ka na, 'di ba? Nagpo-post ka ng mga branding natin, 'di ba? Ng mga regarding about the business. So, very important na meron ka din pong mga friends sa Facebook. Aside po sa mga key system mo. Kasi syempre, mas marami po ang hindi natin kakilala compare sa mga kakilala natin. Tama? So, kaya very important, nag-a-add din po tayo. Actually, no, based on the Facebook, sa Facebook, 'di ba? Ang maximum po na pwede po tayo magkaroon ng friends is 5,000 friends. So, kailangan ma-maximize po natin yan. Imagine niyo po, kung meron kang 5,000 na friends in your Facebook account, 'di ba? So, pag nag-post ka, sa tingin mo, marami ang makakakita. Tama, mali? 'Di ba? So, ibig sabihin, mas marami ang mag-i-inquire sa'yo. Now, kung yung Facebook mo, ang friends pa lang dyan is 500, 1,000, diba, 2,000, okay naman yun. Kaso nga lang, kunti lang po makakita ng mga posting mo. Kunti lang po yun mag-i-inquire dyan. So, that's why, marami po, 'di ba, sa mga kasamahan po natin na first post lang nila, may nag-i-inquire, pero the second post, third post, 'di ba, wala na nag-i-inquire kasi bakit po? Isa sa mga factors, kunti lang po yung friend nila. And yung mga friends po natin, they are our prospect.
Okay? Kaya very important everyday nag-a-add po tayo ng mga prospect po natin. So, wag lang po basta prospect. Syempre, maganda, right market na din. Kung gagawin mo na lang din naman siya, edi doon ka na sa mas mabilis. 'Di ba? Kasi alam naman natin, 'di ba, na pagka once na right market yan, they are so capable na maging part ng business. They are so capable, 'di ba, na talagang gawin yung business natin, 'di ba, maging part ng business kasi nga syempre mabilis sila kausap. So right now, 'di ba, mas maganda unahin po muna natin yung ating mga right market. So sabi ko nga kanina, add ka ng mga government employee. Kung ikaw hindi ka man government employee, so pwede ka po maghanap, 'di ba, sa Facebook. Actually po, sobrang lawak po ng market sa Facebook. So parang ano po 'yan, so alam mo yung dagat, 'di ba, na sobrang daming isda. 'Di ba? All we need to do, syempre, mamimingwit lang po tayo doon. Mag-a-add po tayo ng mga friends po natin sa Facebook. Okay ba yon? So, i-maximize po natin. 'Di ba? Kasi imagine niyo po, lalo na ngayon, nasa digital age na po tayo. Lahat po ng tao may Facebook na. Lahat po ng tao, 'di ba, lagi pong nakatutok na alam mo 'yun, gumagamit na ng Facebook. So ibig sabihin, pag nag-post ka, 'di ba, mabilis agad makikita ng mga tao yung mga posting mo. Okay? So gawin po natin, 'di ba, everyday, 'di ba, nag-a-add po tayo ng friends po natin. So syempre, ingat lang din. Kasi bakit po? May requirements lang din si Facebook. So, kailangan 15 morning, 15 sa tanghali, 15 sa gabi. So, all in all, sa isang araw, kailangan 45 adding friends ka lang. 'Di ba? Kasi pag sumobra ka dyan, pwede ka din pong ma-restricted. Okay? Kasi nga, syempre, si Facebook, libre nga lang binigay sa atin, 'di ba, yung kanyang yung ano na yon, yung platform na yon. So, kailangan, sumunod din po tayo sa mga restriction. Okay? So, ulitin ko po, add friends every morning is 15, mga right market po yan. Sa tanghali, 15, sa gabi, 15 din po. Okay, sa 45 po na in-add mo, ako, I'm pretty sure, di ba? Iilan lang po mag-accept dyan. Meron 3, 5, pero okay lang yon. Tama? Kasi bakit? Pag yung 5, 3 na yan, kung everyday mo naman ginagawa, magugulat ka na lang. Yung friend mo sa Facebook, umaabot na ng 5,000. Parami na ng parami. Kaysa naman, kung hindi mo everyday gawin ang pag-add ng Facebook, pag-add ng friends sa Facebook, kailan pa dadami yung mga friends mo? Tama ba? So, very important, adding friends. Okay? So, syempre, yan po yung mga bagay, di ba, na kailangan po natin matutunan. Okay? With it regards na pagdating po sa prospect po natin. So, ito pa, another, di ba? Pag every time po, kahit saan ka pumunta, bumili ka ng, bumili ka sa isang tindahan, pwede mo prospect yung tindera doon. Di ba? Kung sumakay ka ng jeep, prospect mo din sila. Di ba? Yung mga kasabayan mo sa bus, they are also their prospect. 'Di ba? So, ibig sabihin, sobrang dami pong tao na pwede po natin i-prospect. So, there's no such thing na tinatawag na saturation. Tama? Kasi baka sabihin ng iba, ay, wala na akong ma-invite eh. 'Di ba? Na-invite na ng lahat. 'Di ba? So, mali po. Kasi bakit po? Everyday, meron pong pinapanganak. Everyday, may nag-18 years old. 'Di ba? Everyday, may gumagraduate. So, ibig sabihin, araw-araw po, marami tayong prospect. So, all we need to do, syempre, kailangan mo lang magkaroon ng skills, 'di ba, kung paano talaga dumami yung prospect mo. Okay. Now, alam ko excited ka, 'di ba, na alamin kung paano naman sila mai-invite. Pero syempre, in our second series ng training natin on how to invite our prospect, yan yung abangan mo. Kasi kaya importante, bago ka po maka-enroll sa training na yon, so kailangan yung training na to, yung very important yung prospect list natin, kailangan magawa mo muna ang iyong prospect list. Kasi hindi ka makakapunta sa second training po natin kung wala ka munang prospect list. Okay ba yon? So, thank you so much mga ka-Success Pro and Royal Emperors. So, magkita-kita po tayo for our another series of trainings. God bless and good morning sa ating lahat.